Naniwala po talaga sila na wala akong kinalaman do'n. Grabe talaga ang panluloko nitong mga tao na ito, no? Yes, Magsasaka lang daw yan. Pero husband mo yan, opo sir. na armado talaga. Vice CEO po ng SRC Lepok sir. Kung makasalubong ka ng pulis, hindi ka kinakabahan? Wala sa isip mo na baka may naglaglag sa akin, baka Wala. itong pulis ito may alam ito tungkol sa akin, wala. 3 beses po akong nahuli na nag-operation pinta. Maniwala po talaga sila na wala akong kinalaman doon. So in just a span of 3 months, naging member na ako ng CPP at the age of 16. Every Ako si Alma Gabin, kilala ko na Ka-Joy, Ka-Janel. From Eastern Visayas po ako, sir. 16 years po ako sa Kilusan and ako yung 3rd ranking official ng Eastern Visayas Regional Party Committee bago po ako nahuli noong June 2020. And Anong edad mo pumasok? 16 years old. Please continue. Nagsimula po ako sa Kilusan nung first day po ng school namin, sir. Ni-require kami na mag-attend ng anti-corruption rally. Tapos pinagawa po kami ng reaction paper. And from there, may mga nag-organize na po ng iba't ibang organization. Kaya sumali po ako doon sa Student Christian Movement of the Philippines. Kasi yung nagre-recruit that time was the President of the Student Council. Tapos siya rin yung President ng SCMP. And yun nga, kasi sumama ako doon, nakagawa naman ako ng medyo palaban po na reaction paper na isinabmit ko sa aming teacher. So, sa SCMP po, everyday meron kaming Bible sharing. Tapos, ang ginagawa po, kumukuha po doon ng passage, tapos inire-relate doon sa issues, hindi lang sa school, kundi doon sa mga karatig na communities ng UP Tacloban. Tapos, pinag-aambag-ambag po kami ng 5 pesos or kung magkano po yung kaya naming iambag. Nagbibigay ako everyday. Kaya lang, medyo nagtataka ako kung saan napupunta. Kaya nagtanong din ako after a month. Pero hindi po nila sinagot doon sa aming cell. Cell kasi yung tawag sa Bible group namin. At pinag-aral muna ako nila ng libro. Yung binanggit kanina ni Kuya Noel na MKLRP. So hindi po ako formally diniskasan, hindi po ako nila tinuruan. Bagkus ay pinabasa po sa akin, tapos inano nila ako, ni-review after a week kung ano yung tingin ko doon sa libro. Sabi ko, nangyayari naman po yung mga ganon, yung mga problema ng Pilipinas. Pero I think hindi pwede yung armed struggle. Doon na po nag-open up, yung nag-recruit po mismo sa akin sa SCMP, siya rin yung nag-open up sa akin sa Kabataang Makabayan, yung underground organization. Sabi niya, bakit ayaw mong maniwala? Ang dami na nating ginawa ng mga rally, wala namang nangyayari, kailangan talaga ng armed struggle. So nag-open up po ako, sir, na actually yung tatay ko ay dating NPA. Pero pinalaya siya doon sa area nila. Kaya hindi na bumalik. So definitely, hindi ako pwedeng mag-NPA. Diba? Pero yun, twinist din nila, sir. Sabi nila, dati pa naman yun, pwede ka pa namang mag-appeal once maging active ka sa loob ng Kabataang Makabayan. Kaya yun, hindi po doon sa mga libro muna yung nag-convince sa akin na sumali sa Kabataang Makabayan, kundi doon sa personal interest ko na makapag-appeal sa kaso ng tatay ko. Kasi pag active daw ako, makakapag-appeal ako doon sa kaso. Para makapagsaka ulit, makuha niya yung output ng yung mga ani doon. Dahil may chance na papatayin rin siya kung babalik siya doon. Opo, sir. Ganon. Pag bumalik siya doon without the consent ng NPA unit, talagang papatayin siya. Okay. Kaya yun yung motive para sumali doon sa Napakabait mo na anak. Mahal na mahal mo yung tatay mo. Supposedly po, sir, pero napariwara po ako. Paano ka napariwara? Ayun nga po, sir, after ko mag-join ng Kabataang Makabayan, doon na yung formal studies.
So, inaral namin ulit yung MKLRP, ESCOM, ARAC, tas ako na yung nagdi-discuss sa iba. And eventually, may program kami sa Kabataang Makabayan na mag-recruit kasi Eastern Visayas during that time, nung 2001, under recovery siya. So, kailangan naming mag-recruit. Sabi nga ni Kate kanina, may quota. Dun sa amin, mas mataas yung quota. Every month, dapat 15 na Kabataang Makabayan yung ma-recruit namin. So, hindi po namin yun mahanap sa loob ng UP kasi 900 lang yung student ng UP Tacloban that time. Kaya may tasking sila sa akin na, Alma, mag-organize ka sa ibang schools. It's just that hindi ko po pwedeng dalhin yung SCMP sa iba't ibang schools para po magmukha daw na marami yung organization na nagsusupport sa mga issues ng lipunan. At para may maraming avenue na mare-recruit yung. Ang pakilala ko doon at yung ino-organize ko na organization ay League of Filipino Students. Tapos yung katabi naman na private school sa college na marami yung criminology, ang pakilala ko naman doon ay Anak Bayan. At nagpapanggap po ako na OSY para po nakakatambay ako doon sa malapit. Kasi pag magpakilala ako na student, magwa-wonder po sila sa akin. Tapos, na-elect naman po ako na president ng Anak Bayan sa Eastern Visayas noong 2003. Kaya halos nalibot ko po yung mga YS organization, yung mga front organization na naipakita kanina. Nakapag-organize po ako noon. Kahit ang talagang organization ko ay Student Christian Movement of the Philippines. Yun nga, nakita nila, naabot ko naman po yung quota. Dami kong kasalanan. Ayan. So, na-recruit na rin ako sa Communist Party of the Philippines. So, in just a span of 3 months, naging member na ako ng CPP at the age of 16 as candidate member. So, as candidate member po, hindi na lang sa youth yung trabaho ko. Pinapa-organize na sa akin yung urban poor, yung teachers. So halos nalibot ko po yung iba't ibang sektor sa urban. Habang lumilibot, umiikot ka, pag makasalubong ka ng pulis, hindi ka kinakabahan? Hindi po sir, masyado po akong mapusok that time. Masyado akong porsigido na mag-organisa para po sa goal ko. For my Wala sa isip mo na baka may naglaglag sa akin, baka Wala. itong pulis ito may alam ito tungkol sa akin. Wala po sir. 3 beses po akong nahuli na nag-operation pinta. Nang mabuhay ang Kabataang Makabayan, natuto ako magsinungaling, iba yung pangalan na ginagamit ko. Sabi nga sa akin ng isang Tacloban, city director dati, huwag mo akong lulukuhin na, nagkabataang Makabayan ako. Sabi ko, ano po yung Kabataang Makabayan, sir? Ganun po. Para maniwala po talaga sila na wala akong kinalaman doon. Nako-confuse doon sa akbayan ni Senator Risa. Sila po, hindi sila nag-i-espouse ng armed struggle. Pero yung Anak ng Bayan, kasi part siya ng ginawa ng CPP-NPA, yung tunguhin talaga ay mag-armas. Naging secretary po ako ng Regional Youth Students, Teachers and Cultural Bureau ng Eastern Visayas. Ako din po yung humawak ng Regional Propaganda Bureau noong 2006 sa Eastern Visayas. Hanggang po na-deploy na ako sa NPA unit noong 2011. So, naging front secretary po muna ako sa isang front sa Northern Samar, kung saan may existing ngayon na guerrilla front. Pero na-dismantle na po lately. Sila yung pinakalas na na-dismantle. Yun po yung guerrilla front na naging secretary ako. Tapos, na-elevate po ako as third ranking na rin ng Sub-Regional Committee Emporium. At after po ng second congress ng Central Committee, nag-congress din yung EBRPC, ako yung elected na ED officer, Deputy Secretary for Education, at nalipat kami ng Leyte. So, when I was in Leyte, ako yung secretary ng sub-region sa buong Leyte Island. Nung mahuli ako, syempre, may mga pahayag po yung NDF, assume po sa screen natin, nang sabi nila po ako ay
mere activist. Pero ako po yung head, yung pinaka-highest ranking doon sa Leyte that time. Tapos, nandyan po nakasaad yung pagiging fifth nominee ko po ng Kabataan Party List noong 2013. Habang yung asawa ko po na CO naman ng isang platoon doon at vice CO ng buong SRC, ang sabi naman po ng NDF ay magsasaka lang po. Ayan. So, yan yung mga ginagawa po nila para i-twist. Grabe talaga ang panluloko nitong mga tao na ito, no? Yes, sir. Hindi talaga mahinto yung kalokohan, no? Puro deception. Magsasaka lang daw yan. Pero husband mo yan, Opo, sir. na armado Sir, talaga. Vice CO po ng SRC Lebok, sir. By CO. Opo, sir. Nasaan siya ngayon? Nagbalik loob na rin, sir. Balik loob na. Very good. I was in prison for 10 months at after kong ma-imprison, nag-decide na po ako na tumulong po sa gobyerno. Since naranasan ko yung sinasabi kanina ng mga kasamahan ko, paano tumutulong yung gobyerno na dati kong kalaban. Actually, nung first time nung mahuli ako, tinanong ko pa, sir, kung saan po ako sasakay. Sabi nung isang pulis, natural sa patrol car. Akala ko doon sa sa sasakyan na private, tapos i-chop-chop ako later. Hindi ka mabibinta per kilo. Police, pag gagawa ng effort yan, kailangan kikita yan kung talaga sobrang effort. Kikita yan. Hindi ka man kikita, hindi ka man kasama niya sa pananakot, di ba? Yan po yung naka-embed sa utak namin, sir. As part po ng propaganda, yung agitation, na of course 16 years ko rin na ginawa sa Kilusan yon. Ako mostly ng trabaho ko nasa ganon po na paulit-ulit, may mga torture na magaganap if ever ma-apprehend, so do not surrender. Yun, napatunayan ko in just 10 months, wala namang nangyari. Yun, nag-decide na ako na magbalik loob. And then of course, nung lumabas na ako, napatunayan ko na yung NTF-ELCAC daw hindi siya perfect. May siya, may impact kung bakit maraming mga high-ranking officials na na rin, nagbalik loob. Kaya siguro, pati yung mga taga-European Union na mga kung ano-ano mga international bodies ay nilapitan na nitong si PPNPA na ikampanya yung NTF-ELCAC na buwagin. Kaya siguro dahil talagang masakit sa kanila yung NTF-ELCAC, malaking impact yan sa kanilang pagiging yung kanilang status ngayon na pawala na sila dahil sa NTF-ELCAC. Kaya kahit sino-sino nang lapitan nito para siraan ng NTF-ELCAC. May isang European na parliament ba yun, member na parang rapporteur na nagsabi na buwagin daw ang NTF-ELCAC. Sino siya? Sino siya para magsabi ng ganun? Di ba? So ibig sabihin, nilapitan na ito ng mga CPP, NDF para ipaglaban yung pagbuwag ng ELCAC. The first time sa ating history na orchestrated yung effort. Kasi the previous governments, iba-iba yung effort natin. Pero nung dumating yung NTF-ELCAC, madali na siyang naha-harmonize. Na masyado siyang threat. Kahit sa akin po, na nasa pa ako, na nakita ko yung assessment ko nung hindi pa ako nagbabalik loob talagang napunting ng NTF-ELCAC yung program hit the mark. Na-hit talaga. Hit talaga nila Kaya yung malaki yung tama sa CPP-NPA. Tama. Kaya ganun na lang galit nila sa NTF-ELCAC. Yes. For now, na-expose talaga natin yung proseso nila, yung kanilang panluloko, yung kanilang kasinungalingan na ginagawa para protektahan yung kanilang interest at magpapatuloy yung kanilang panluloko sa mga kabataang Pilipino. Ang stainless duyan ring ay isang uri ng pabilog na hawakan o suporta para sa anumang klaseng duyan na gawa sa stainless steel. Ito ay matibay, hindi kumakalawang, at madaling i-install. Ang stainless steel na ginagamit sa duyan ring ay karaniwang 3/16 o 1/4 size, stainless steel ang kapal, depende sa choice nyo. Ito ay mas maganda at mas matibay kaysa sa ibang uri ng materyales na ginagamit sa duyan ring,
Tumatagal ito kahit 50 years di katulad ng tali lamang, dahil kadalasan ang tali kapag nabasa sa paglalaba ay narurupok agad at pwede kang bumagsak at magka-injury. Mahirap din ikabit ang tali ng duyan, madalas ay gagamitan mo pa ng isang matulis na bagay para matulak ang tali upang tumagos sa magkabilaan. Nalalapit na din ang Pasko, pwede mo din itong gawing pangregalo sa mga mahal sa buhay, at tiyak matutuwa sila at sa tuwing nakarelax sila sa kanilang duyan ay maalala ka nila. Meron din tayong 1-year warranty kapag nasira para nakakasiguradong matibay ang aming produkto. Mga kaibigan, ano pang hinihintay nyo? Mag-order na, we have cash on delivery and more discounts for bulk orders. Thank you.